Panay ang tawa ko nang makalabas kami ng OB clinic ni Terence, samantala ay tahimik naman ito, habang nakabusangot ang mukha. Mas lumakas ang pagtawa ko sa paninitig dito, para kasi itong pinagsakluban ng langit at lupa. "Stop teasing me, Lila," aniya sa mababang boses. "I won," sambit ko sa kapaulit hamalakhak. "Matutulog ka mamaya sa labas ng kwarto. Or kami ni Luna ang magkatabi." Ngumiwi ito sa narinig. Maya-maya pa nang huminto kami sa tapat ng kanyang kotse, saka ako pinagbuksan ng pinto. Tinapunan lang ako nito ng mapang-uyam na tingin, bago inalalayan papasok sa loob ng passenger seat. "Come on, Terence," nanalo ako, pag-uulit ko pa, patuloy ang pang-aasar sa kanya. "It's fine." Bumantong hininga ito. Tanggap ko pa rin namang babae ang anak natin, dahil pinagpaguran natin yan. Isa pa, marami pang pagkakataon, hindi ba? Ako naman ang natahimik sa sinabi nito. Masuyo pa niya akong itinulak papasok ng kotse, habang todo alalay sa ulo ko na huwag mauntog. Nang makaupo ay mabilis nitong inidukwang ang ulo sa loob ng kotse. "Right, Lila, gagawa tayo ng maraming anak." Pagkakataon niya iyon, upang hamalakhak nang makita ang pagniwi ko. "So, paano ang kasal namin? Hindi na ba ako nito pakakasalan?" Ngumuso ako sa isiping iyon, kapag kwan ay tumungo na lang sa kanya. "Right," simpleng tugon ko. Ginulo nito ang buhok ko, bago masuyong hinalikan sa pisngi. Hindi rin nagtagal nang isarado nito ang pinto sa gilid ko, mabilis siyang umikot sa kabila, at kaagad ding pinausad ang sasakyan. Ilang minuto lang ang naging biyahe namin ni Terence, nakakatawa nga at sumakay pa kami ng kotse, gayong sa kabilang kanto lang naman yung clinic at pwedeng lockerin. Marahil ay ayaw akong mapagod ni Terence. Nang may park ang kotse nito sa tapat mismo ng Casimero Wine Industry, ay maagap siyang lumabas upang pagbuksan ako ng pinto. Todo alalay ulit ito sa akin, at hindi na dapat bago itong nararamdaman ko ngayon. Malakas ang pagtibok ng puso ko, sa kung paano ako hawakan ni Terence. Sa katotohanang mahal na mahal niya ako, ay mas lalo akong nababaliw. Huminga ako ng malalim, upang pakalmihan ang nagririgadan kong puso. Hawak ni Terence ang kamay ko, at sinasabayan sa mabagal na paglalakad, dala ng pagbubuntis, ay nagmistulang penguin ang lakad ko. Wala sa sariling natawa ako. Samantala ay tahimik naman si Terence sa tabi ko. Nang makalapit sa building ay siya pa mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Napatingin ako rito at sa paninitig ay umalpas ang masayang ngiti sa labi ko, maya-maya pa nang tumaas ang isang kilay nito nang balingan niya ako. "Why are you smiling?" Tanong nito habang titig na titig sa mukha ko. Iniisip ko lang na mamaya, ay wala kang katabi matulog, tumawa ako at para lang kaming baliw na naroon sa tapat ng entrance. "You wish, Lila. Hindi mangyayari yun." Ngumisi ito, kasabay ng pagtulak niya sa pinto, dahilan para bumungad sa pandinig ko ang malamyos na musika na nanggagaling sa loob ng building. Agad na kumunat ang noo ko sa natanto, ngayon lang kasi sila nagpatugtog dahil kadalasan ay tahimik ang buong lugar. Seryoso ang mga tao rito, kaya nakakapagtaka na may pa-sounds effect ngayon. Nauna akong pumasok sa loob, balak sanang dumiretso sa elevator area, para makita ko na kaagad si Luna nang mapahinto ako. Walang tao sa paligid, ibang-iba sa nakasanayan ko, kung saan mayroong guard at receptionist. Kaya naman ay kitang-kita ko mula sa dulo ng hallway, ay naroon si Luna, katabi nito si Rizzy habang sa kabila naman niya ay nakatayo si Mama. Halos lumuwa ang parehong mata ko sa gulat at labis na pagkalito. Anong mayroon? Bakas ang mga ngiti sa mukha nila, ilang sandali pa nang mula sa likod ni Luna, ay may inilabas siyang placard at tuluyan nang bumagsak ang pangako sa sahig, nang mabasa ang nakasulat doon. "Will you marry Papa?" What the? Nanlaki ang mga mata ko, at maagap na umikot upang lingunin si Terence, ngunit wala na siya sa likuran ko. Walang pagsidla ng malakas na pagtibok ng puso ko, kaunti na lang ay kakawala na iyon sa dibdib ko. "I guess, magkatabi pa rin tayong matutulog." Dinig kong boses mula sa likuran ko, kaya dali-dali ko itong binalingan. Halos mapa-atres pa ako sa gulat nang makita si Terence, isang malawak na ngiti ang iginawad niya sa akin, bago lumuhod sa harapan ko. Mabilis siyang tumingala sa akin na ngayon ay masyado nang naliliw sa nangyayari. "Will you marry me, Lila?"
Sa mababang boses na pahayag nito. Mas lumakas ang paghataw ng puso ko, unti-unti ay nauubusan ako ng hininga, kaya napaawang ang labi ko. Nasa poko pa ang dibdib upang damhin ang sunod-sunod na pagtibok ng puso ko, sa samot-saring emosyong nararamdaman. Sa pagluhod na ginawa ni Terence, ay doon tumambad sa paningin ko ang ilang empleyado niya, lahat sila ay nakahilera sa magkabilaang gilid, habang may masayang ngiti na nakaukit sa kanilang mga labi. Gayunpaman ay mas nangingibabaw sa paningin ko ang pamilya ko. Kung saan nakikita ko si Mama, panay ang marahang pagtango nito sa akin, animo binigyan ako ng basbas, at nasa akin ang huling desisyon. Ganoon din si Rizzy, samantala ay ibang placard naman ang hawak ni Luna. Say yes Mama. Nakagat ko ang pangibabang labi, at gustong matawa sa nangyayari. Kalaunan nang maramdaman ko ang pamamasa ng magkabilaan kong mata, mabilis ko pang pinahid ang kumawalang luha sa akin. Marry me Lila, pag-uulit ni Terence, na nananatiling nakaluhod sa harapan ko. Hindi na yun patanong, bagkus ay tila nag-uutos ito. Malamlam ang mga matang ipinupukol niya sa akin, na para bang kumpiyansya ito sa sarili. Napansin ko pang wala siyang hawak kahit na ano rason, para kumunat ang noo ko. Wala kang singsing na ibibigay. Bulong ko, tila nahihiya pa na baka marinig ng mga tao sa paligid. Sa sinabi ko ay natawa ito at nelang, nagulat pa ako nang tumayo siya, at mabilis na sinakop ang espasyong nakapagitan sa amin. Mabilis akong tumangala at nakitang titig na titig ito sa akin, maya-maya pa nang hawakan niya ang kaliwang kamay ko. Right. Bakit pa nga ba ako nagtatanong, gayong nasa iyo naman na ta? Inangat nito ang kamay ko sa ere, kung saan suot ko ang isang singsing. Ito yung singsing na namulatan ko noong umaga, bago ako kamuntikan na maaksidente. Nagsalubong ang dalawang kilay ko sa natanto, kapag kuwan ay natawa na lamang at naiinis na hinampa si Terence sa kanyang balikat. So you mean, I have no rights to say no? Palatak ko, gayunpaman ay parang tuod ako ritong kinikilig. Hindi na alintana sa akin ang mga matang nakatingin sa amin ni Terence, nagmistulang teenager kami na namamasyal sa parke, at malakas ang loob na mag-public display of affection. Ngumiti si Terence, kasabay ng pagkibit ng kanyang balikat. May balak ka bang tanggihan? Ako Lila. Come on, isang Terence Casimero na ang baliw na baliw sa'yo at handang anakan ka. Shut up. Pagpapatahimik ko rito, dahilan para malakas itong natawa. So, it's a yes. Maagap niyang sambit, tila ba hindi na ako binibigyan pa ng pagkakataon na mag-isip pa. Napangiti ako, ano pa nga bang iisipin ko, hindi ba? Gaya ng sabi niya, isang Terence Casimero na ang nagpo-propose sa akin. Isa pa, ano pa bang kawala ko ngayon, gayong suot ko na ang singsing. Yes, mahinang sagot ko, ngunit sapat na upang marinig ng ilan rason para maghiyawan sila, kasabay ng masigabong palakpakan. Everyone, she said yes, anang Terence na iminumungkahi ang sinabi ko sa kanilang lahat. To my employees, you may go home now, and enjoy this special holiday. Special holiday. Nanlaki ang mga mata ko, ngunit ganoon na lamang umusbong ang sigawan sa hallway. Tuwang-tuwa ang mga empleyado ni Terence, ang iba pa sa kanila, ay hindi magkandamayaw sa pagbalik sa kani-kanilang station, upang mag-ayos at kunin ang gamit. Kasama rin ba ako Sir Third? Si Rizzy na siyang nakalapit na sa pwesto namin. Nope, tumatawang turan ni Terence. Ikaw na muna ang bahala kay Luna. May lakad pa kami ni Lila. Ako na, pagsingit ni Mama na hinawakan pa si Luna na nananatiling nakangiti. Sa akin na muna itong si Luna, at mukhang may date din itong si Rizzy. Mom, palatak ni Rizzy na siyang ikinatawa namin. Anyway, congratulations to the both of you, anang Mama at humalik pa sa pisngi ko. Nagpaalam na rin silang lahat na mauuna na. Nang maubos ang tao sa loob ay siya namang lingon sa akin ni Terence. Nananatiling bagsak ang pangako sa nangyayari, habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Ngiting-ngiti ito, animoy labis ang sayang nararamdaman nito. Baliw ka rin ano? Hindi makapaniwalang saad ko, ngunit hindi naman maikukubli ang pagkamangha ko rito. Hindi man ako naging empleyado niya, ang masasabi ko lang he's the best boss among the best. Yup, baliw na baliw sa'yo Lila. Sagot niya sa kawalang paatubiling niyakap ako,
at isinubsob ang mukha sa pagitan ng balikat at leeg ko. Naramdaman ko pa ang pagsinghot nito sa leeg ko, tila hinihigop ang natitirang pabango sa katawan ko. Maya-maya pa nang halikan niya ako mula roon, dahilan ng pagkakagitla ko, kamuntikan ko pa itong itulak, Terence. Saway ko rito at napahigpit na lamang ang kapit sa braso niya. You smell so good, Lila. And do you think, palalampasan ko ang gabing ito, na hindi tayo magkatabi? Let me see. Let's go. Saan ba ang punta natin? Guess what? I'll take you to heaven. Talagang ayaw mo magpatalo, ano? Angal ko rito nang makasakay kami sa loob ng kotse niya. Sa sinabi ko ay tumawa si Terence, sandali pa niya akong nilingon, bago tuluyang pinausad ang sasakyan. Kung saan ang tungo namin ay hindi ko rin alam. Frente pa niyang isinandal ang likod at ulo sa headrest ng kinauupuan. Of course. Kung may ibang paraan naman ay bakit ako magpapatalo? Balik pagtatanong nito sa akin. Madaya ka, mahinang sambit ko, kapag kuwan ay nakisabay na rin sa kanyang pagtawa. Nakakabaliw lang talaga ang isang Terence Casimero. Aminado rin naman akong baliw na baliw ako sa kanya. Nasunod ang gusto mo, pues ay gusto ko ring masunod ang gusto ko. Muli siyang tumawa na nagmistulap ang musika iyon sa pandinig ko. Wala sa sariling nilang ako sa katotohanang nababaliw na ako kay Terence. Napanguso ako at sandaling natahimik, upang pakalmehin ang puso kong nagwawala. Maya-maya pa nang mamalayan ko na lang na nag-slow down ang kotse papasok sa isang residence village. Kumunat ang noo kong nilingon ang gate na siyang nilampasan namin. Villa de Lila, pagbasa ko sa pangalan ng village. Mabilis kong binalingan si Terence na abala sa mabagal na pagdadrive, animoy na mamasyal lang sa isang parke. Ano namang ginagawa namin rito, Abir? May bibisitahin ba siya? Sinong nakatira rito? Sinong pupuntahan natin? Magkasunod kong pagtatanong rito, habang nangungunot ang noo. Ngumiti lamang ito at hindi na nagsalita. Mas lalo lang tuloy akong naguluhan. Muli kong nilingon ang paligid, nang huminto ang sasakyan sa isang gate, at sa loob nun ay ang modern house na purong puti ang disenyo sa labas. Mula rito sa kinauupuan ko, ay nakikita ko pa ang loob nun, dahil na rin sa mga ginamit na window glass pa mula sa unang palapag hanggang sa second floor, malawak din iyon at sa gitnang bahagi ay mayroong fountain. Bahay mo? Wala sa sariling tanong ko, at sinilip si Terence na nasa gilid ko, pinapanood ang bawat reaksyon ng mukha ko. Bukod ba sa penthouse niya, ay may bahay pa siya? No, bahay natin, simpleng saad niya na siyang nagpalaglag ng pangako. Ha! Naguguluhan kong sambit, ngunit hindi na niya ako pinansin. Mabilis itong bumaba ng kotse, at umikot para pagbuksan ako ng pinto, inilahad pa nito ang isa niyang kamay sa akin na agad ko ring hinawakan. Nang makababa ay naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa akin. Paanong naging bahay natin ta? Tanong ko muli nang umpisahan nitong buksan ang puting gate. Obviously, binili ko ang lupa at nagpatayo ng bahay. No, let me rephrase it, binili ko ang buong village at ipinangalan sa'yo. Sa narinig ay tuluyan ng nanginig ang tuhod ko, masyado nang nanghihina ang katawan ko sa mga nangyayari, pamula sa kaninang pagpopropose nito. Mabuti at hawak ako ni Terence na siyang ikanawit ko ang kamay sa braso nito. Villa de Lila. It makes sense. Marahan pa akong tumango at parang lutang na naglalakad sa pathway papasok sa loob ng bahay, para na akong napipi dahil wala nang salitang lumalabas sa bibig ko, kahit anong buka ang gawin ko roon. What do you think? Tanong ni Terence nang tuluyan naming napasok ang bahay. Bumungad sa paningin ko ang napakagandang interior design ng bahay, it has a touch of color white and gray, giving me chills up to my spine. Sa gitnang bahagi ay naroon ang malawak na sala, sa likuran naman nito ay ang daan patungong kusina. Kita ko pa mula rito ang marbled countertop, habang nasa ikalawang bahagi naman ang eleganteng staircase paakyat sa second floor. Kita ko rin dito ang malaking chandelier sa taas, at ang ilang painting na nakasabit sa puting pader. Sa kanang bahagi ay isa pang malaking pinto na sa tingin ko, ay papunta sa likod bahay, mayroon ding swimming pool doon at patio sa gilid. Kulang ang salitang maganda para i-describe ang bahay na ito, o bahay pa nga ba kung maituturing. Wow! Bulalas ko sa kapainulit ang pagpusada ng tingin sa kabuuan. Ang ganda, sobrang ganda.
Nilingon ko pa si Terence na tila namamangha sa reaksyong nakikita niya sa mukha ko. Hindi ko na maitago ang pagningning ng parehong mata, a bit teary-eyed because of what I'm feeling right now. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko, nag-uumapo iyon sa puso ko. To what Golek, mayroon ding kilig dahilan para hapitin ko ito, at mahigpit na niyakap. Tumulo pa sa pisngi ko ang luhang hindi ko na napigilan pa. Pinagawa ko na ito noong bumalik ang alaala ko sa iyo. I didn't tell you about this, dahil gusto ko, once na nasabi ko na sa iyo ang totoo, ay saka tayo lilipat dito, pahayag nito sa kaniyapos ang baywang ko, sapat lang para hindi maipit ang tiyan ko. Terence, nanghihinang pagtawag ko rito, lalo nang dumampi ang malambot niyang labi sa leeg ko. Aniya saka pa kinagat ang balat ko roon rason para mariin akong mapapikit. You're the best, nakangiting sambit ko, kahit pa hindi naman niya nakikita ang mukha ko. Wala akong pakialam sa yaman na mayroon ka. Alam mo ba yun? Cause all I care is you, the whole you. Iyong Terence na mahal ako, iyong lalaking mahal na mahal ko. Bamantong hininga ito, kasabay ng marahan niyang paggalaw, na para bang isinasayaw ako habang yakap pa rin ako. Walang musika ngunit sapat na ang sabay na pagtibok ng puso naming dalawa sa ritmong kami lang ang nakakaalam. Thank you for accepting me again. God knows how blessed I am. I love you baby, masuyo niyang sabi bago kumawala sa akin. I love you more Terence. Napangiti ito. With that, I kissed him passionately. I kissed him with all of my heart, surrendering myself to him. Willing to accept all of his flaws, all of him. Sa araw na yon ay nauna na naming bininyagan ang bahay, naglalambingan, every corner of the house, kahit sa swimming pool, and for the second time around, naramdaman ko na naman ang agos ng damdamin na siyang yumanig sa buo kong pagkatao. I exclaimed after of my sweet waves I feel. I love you lila hinihingal na sambit ni Terence, na para bang hindi siya nagsasawang sabihin iyon, bago sumandal sa balikat ko. With the new house, we built a new life. Narito na kami ngayon sa master's bedroom, na kasing lawak yata ng dalawang pinagsamahang kwarto namin sa penthouse. Sa likod nitong headboard ng kama, ay ang malaking glass window na siyang nagsisilbing liwanag kapag umaga. Sa kakalibot ng tingin, ay hindi ko na nga halos mabilang kung ilang beses na akong napanganga. Masyado kasing nakakamangha at mukhang pinagtuunan talaga ng pansin ang bawat sulok ng bahay. Nilingon ko pa si Terence na siyang mahimbing ang tulog sa tabi ko, dapit hapon na at ramdam ko na rin ang gutom, isabay pa ang pananakit ng katawan ko sa walang sawa ako nitong nilambing kanina. Wala sa sariling napangiti akong tinitigan ang maamo niyang mukha, he has long and thick eyelashes na siyang isa sa kinaiinggitan ko sa kanya noon. Ang malalim nitong mata na mas nagpatingkad ng pagiging dominanti, tipong malulusaw ka kapag tinitigan kanya. At iyon nga ang nangyari sa akin, dahil sa bawat paninitig nito sa akin, kabalikat ay ang lumalalim kong pagtingin sa kanya. Sound cheesy, but it's true and I'm proud of it. Dahan-dahan ay inilapit ko ang hintuturo sa matangos nitong ilong pababa sa kanyang labi, na bahagyang namamaga dahil sa magdamagang halikan namin kanina. Sa naisip ay napahalakhak ako. Gamit ang daliri ay nilandes ko ang panga nito, paakyat sa namumula niyang tainga. Huminga ako ng malalim at nangingiting pinagmasdan ang tulog nitong mukha. Ilang minuto ang lumipas nang mapapitlag ako, dahil sa pagring ng kanyang cellphone na naroon sa gilid niya, kaya madalian ko yung inabot upang hindi na siya magising. Ako na sumagot ng tawag. Tumikim ako bago nagsalita. Hello. May. Dinig kong boses ng lalaki sa kabilang linya. Dahil doon ay tiningnan ko kung sino ang caller.si Sean, kaya mabilis ko ulit iyon binalik sa tainga ko. Hey, Kuya Inson, ako nga ito. Anong problema? Mula kasi rito sa phone, ay dinig ko ang malalalim nitong paghinga, tila nahihirapan o baka galing sa pagiyak. Patay na si Don Julio, si Papa, nahihirapan itong banggit, dahilan para matulala ako sa kawalan. Holy, patay na si Don Julio. Paano? Halos kumabog ang dibdib ko. Hindi ko na nasundan pa ang mga sinabi ni Kuya Sean, dahil masyado na akong natuliro. Namalayan ko na lang na nagising na pala si Terence at ibinalita sa kanya ang nangyari kay Don Julio, gaya ko ay nagulat din ito at pakiworry hindi alam ang gagawin.
After noon ay mabilis din kaming umuwi sa penthouse, para ibalita kay mama, ngunit ganoon na lamang din ang gulat ko, nang makita ito sa sala, umiiyak habang hawak ang cellphone. Marahil ay nasabi na nga rin sa kanya. Agad ko itong dinaluhan sa pagtangis niya, at marahang hinahagod ang likod nito, habang maang naman kaming pinagmamasdan ni Terence. Mama, pagtawag ko rito ngunit, umiling lamang ito. Wala na si Elise, wala na rin si Vaio. Sino na lang ang natira para kay Sean? Aniya sa kabila ng pag-iyak nito. Oo nga pala, bali-balita rin kasi na nilayasan siya ni Shamsi, na nooy nagdadalang tao sa kambal na anak nila ni Kuya Sean. Kamusta na kaya ang babaeng yun? Bakit ngayon pa kung kailan unti-unti nang naaayos ang lahat?